Yisu, ang tagapagmana ng pantas na manggagamot. Nagbabalik ng buhay sa mga patay. Respetado ng lahat ng pangkat. Subalit, para sa binibini ng pamilyang siya, si Yunixia, handang maging isang walang kwentang manugang. Asawa, halika rito. Pinapunta ako ni Mama. Tinawag ka ni Mama? Anong ibig mong sabihin? Isang malaking regalo. Pinapunta ka ng nanay ko, ang agwat sa binatang Maestro Su. Kaya maaari kang magdiborsyo sa lalong madaling panahon. Hindi ko iiwan si Yuhe. Materialista. Na tao. Halina, hayaan niyong ipakilala ko sa inyo. Ito ang aming panganay na anak na babae ng pamilyang Xia. Ang walang kwentang asawa ni Yuhixia. Ang numero unong manugang ng Haichen. Wala pa ring nakakakita sa kanya, di ba? Well, manugang. Hindi rin naman ganun kaganda ang itsura. Marami na akong nakitang taong walang kwenta. Tama na. Ito ang una sa mga yun, alam mo. Namumuhay ng hayagan sa tagumpay ng kanyang asawa. Kung ako yan, mas gugustuhin kong ipukpok ang ulo ko sa pader. Yisu. Isang lalaking walang kwenta. Nahihiya ako. Ma'am, Ano yon? Itinuturing kitang isang manugang na walang kwenta. Ibig sabihin, minamata rin ba nila ako? yan siya. Ay, hindi. Nandito si Jisoo. Haha. Mahal, nandito ka na pala. Yan siya, kaarawan ni Yuhin ngayon, tindahan. Naku, paano kung maghahanap ako ng ibang kukuha ng bago? Talaga. Wag na, sa tingin ko ayos na ito. Kaya hayaan natin si Yuhe ang magpasya. Sige. Sayang naman. Bakit ganyan ang suot mo? Paano ka naglakas loob na humarap ng ganyan? Wala kang pakialam sa suot ko. Siyempre naman. Kaarawan ni Yuhe ngayon, mahal. Tingnan mo ang itsura mo. Hindi ka ba nahihiya kay Yuhe? Tumahimik ka, gago. Sinabi ko sa iyong magpalit ka ng damit. Tingnan mo ang suot mo. Binabalewala mo ba ang sinabi ko? Ma. Ito na ang pinakamagandang damit ko. Tumahimik ka. Yan siya. Mabuti. Ang ganda ng hotel. Mukhang pulubi ang suot. Sa tingin ko. Siya. Sa tingin ko ay naayos ko na. Akala ko naayos ko na. Ano nang ipapalit mo? Bakit hindi mo nalang ibenta yung walang kwentang yan? Magkano ba ang halaga mo? Mahal. Hindi problema ang pera. Basta gusto mo, kaya kong. Sige, tama na ang usapan. Pasok na tayo. Nakakatawa talaga to. Wala kang silbi, wala ka pang kwenta. Ano nang ipapalit mo? Mga pangarap mo. Milin, wala talagang kwenta tong lalaking to kundi pangarap lang. Ano pa ba meron siya? Kaya nakakatawa talaga. Isang taong walang kwenta at wala talagang maipagmamalaki. Pero kung umasta, para bang mayaman. Sayang lang talaga. Paano na pangasawa ng anak ko ang isang tulad mo? Naku. Pasensya na. Tara na sa loob. Umalis na tayo. Ginoong Su, halika, dito ka umupo. Ay, wag kang masyadong formal sa akin. Ha. Anong ginagawa mo? Walang kwenta. Umalis ka na dyan. Dapat umupo ka sa harap ko. Maupo ka. Ikaw. Yisu. Halika, umupo ka dito. Sandali lang, nak. Ginoo, wala akong inihanda para sa iyo. Anong karapatan mo para umupo dyan? Eksakto, Yuhei. Sa tingin ko, tama na. HMM. Bakit hindi ka magmadali at umupo? CJ. Shibaisu. Manatili ka na lang dyan. Ikaw. Isang lalaking walang kwenta. Pagkakaharap. At ikaw. Malinaw na hindi mo ito karapat-dapat. Binata Jisoo, salamat sa pag-aalaga mo kay Yuhei.
sa iyong business trip ngayon. Ginang siya, napakabait mo naman. Ikinagagalak kong alagaan si Yuhe. Ha 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 ha. Sa pagtingin pa lang sa walang kwentang yun, naiinis na ako. Ha, binata Jisoo. Kung ikaw ang manugang ko, ang galing sana. Ahahaha. Nanay, kasal na kami ni Yuhe sa batas. Ang sinabi mo ay hindi lang sampal sa mukha ko. Jisoo, E ano naman kung kasal kayo sa batas? Hiwalayan. Hindi ako maghihiwalay. Hindi mo yan mapagpapasya. sino ka ba para sa akin? Mapalad na walang kwenta, mura at peking klase. Pinapabayad pa niya ang asawa niya pagkatapos kumain. Ang kalokohan. Ginoong Su, baka hindi mo pa alam. Ano, Hindi man lang makabayad ng kinain ang loser na to. Humihingi pa ng pera sa ate ko buwan-buwan. pera? May sakit ang nanay niya. Ang mahal ng gamutan. May kamay at paa naman ang loser na to. Pero kahit ganun, hindi makapag-ipon. Kahit piso. Yuhe, totoo ba yan? Talagang loser. Kita nyo, ang loser. Pinapalayas ang ate ko. Nabubuhay sa kung ano-ano. Sino ang nagpapakain sa nanay niyang naghihingalo? Ngayon naiintindihan ko na. Siya. Ayaw na ayaw talaga sa hiwalayan. Eksakto. Tama. Yuhe. Di ba? Suntukin mo sa kanyang masasaktan. Para hindi ka na niya maaabala. Pag-uusapan ng mag-asawa yan. Ano nang kinalaman mo dyan? Kain na tayo, lumalamig na yung pagkain. Yuhe. Birthday mo ngayon. Regalo ko sa'yo. Nako, blood ganoderma yan. Halos 100 taon na tong blood ganoderma. Maganda to sa balat at pampadugo. Dahil sapat na ang edad. Oh, di ba? Hindi yan mabibili ng pera. Paano mo nakuha yan, Ginoong Su? Para kay Yuhe. Ano ba naman yung hamon na yan? Basta masaya si Yuhe. Kahit ang buwan, kukunin ko para sa kanya. Ang sweet naman, ma. Ay, Ginoong Su. Kitang-kita ang pagiging tapat mo kay Yuhei. Nakikita namin. Huwag kang mag-alala, mamaya, kakausapin ko ng maayos tong batang to. Dapat makipaghiwalay na sa gago na yun. Pakasal ka sa akin. Ginang siya. Magkamag-anak na tayo. Huwag ka nang magpakapormal. Ha ha ha. Wala ito kumpara sa regalo ni Ginoong Su. Maligayang kaarawan, ate. Salamat. Anak, wala akong magandang maibigay sa iyo. Ang bag na ito, nagkakahalaga ito ng 48,888. Ito ay para sa iyo. Maligayang kaarawan. Salamat, inay. Oh. Bilang nominal na asawa ni Yuhe, kaarawan ni Yuhe ito. Wala ka bang handang regalo? Hintayin mong buhayin siya ng anak ko. Ano bang maibibigay ko sa kanya? Kung may regalo man, himala na iyon. Haha. Nakakalungkot naman. Bantay, tumahol ka. Karneng baboy. Ano ang ibig mong sabihin, Ginoong Su? Napakawalang konsiderasyon ng isang matanda, pero walang handang regalo. Talaga naman. Ano? Mas masahol pa sa aso, baboy. Ha ha ha, Ginoong Su. Alaynan. Talagang wala kang silbi. Hindi mo kayang magbigay ng mamahaling regalo. Hindi ba? Sinong nagsabing hindi ako naghanda ng regalo? Ay, hindi. Hindi ko pa ito tiningnang mabuti. Tingnan mo, may bitak. Haha. Buti na lang at maganda ang mata ko. Kung hindi, itong bitak dito, halos hindi ko ito napansin. Basura, kaarawan ng ate ko ito. Tapos regalo mo sa kanya ay sirang hairpin? Minamaliit mo ba siya? Nakakainis talaga ito. Walang kwenta. Magkano ba ang kaya mong kitain? Kung bumahing ako, baka libu-libong hairpin ang makuha ko. E ano naman?
Kaya itong kalat na to ang ibinigay mo. Ikaw. Naitago mo pa ba? Ang hairpin na ito. Ito yung binigay mo sa akin. Nang iligtas kita. Sa lahat ng mga taong ito, pinakasalan mo ako. Nasaktan ka. Kahit hatiin mo pa ito, hindi ko pa rin kayang itapon. Salamat. Pero itong hairpin, Kalimutan mo na, sira na rin naman ito. humarap ka pa sa akin. Huwag kang magpahiya dito. Umalis ka na, ano pang ginagawa mo dito? Kadiri, kahit na galing sa Tayangge ang binigay ko sa iyo, pero ang iyong Ganoderma ay hindi naman mas maganda sa Tayangge ko. Tinatawanan mo ang Ganoderma na binili ko sa halagang 800,000. Ano ang meron nito na hindi mas maganda sa hairpin mo? Hinamak mo ako. Baliw ka ba? Hindi kita hinamak. Dahil ang Ganoderma na binili mo ay peke. Walang kwenta ka. Ako ang bahala sa'yo. Dilat ang mga mata mo at tumingin ng malinaw. May sertipiko. Kung hindi ko nakita ang sertipiko, Isu, maglabas ka ng ebidensya. kung hindi ako nagkakamali, ang pabilyon ng banal na medisina ni Boss Wu ay may eksaktong kaparehong Ganoderma. Ang Ganodermang iyon, ang pinakamamahal niyang pag-aari. Hindi ko inaasahang kilala mo si Boss Wu. Tama, ang Ganodermang ito sa akin. Binili ko ito kay Boss Wu. Totoo ba? Posible kaya na. Niloko ka ni Boss Wu. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil naaalala ko ang huling numero. Ang numero ng kanyang sertipiko ay 0, pero ang sayo mukhang letrang Ingles na. Magkamukha talaga ang 0 at ang, pero kung titingnan mong mabuti, may kaunting pagkakaiba. Peke ba o tunay? Yuh! Hindi ko inaasahang magdadala kayo ng peking produkto. Ako, haharapin ko siya dahil dito. Isang simpleng paumanhin. Hindi mababago ang katotohanang ang regalong ibinigay mo sa kanya ay walang kwenta. Ano pa bang gusto mo, gago? Kahit na ang walang kwentang bagay ay isang reishi mushroom, wala pa rin kwenta. Ano naman? Gumastos pa rin si Young Master Su ng 800,000 para dito. Sobrang yaman pa rin ni Young Master Su. Ano nang kinalaman yan sa'yo? Wala namang kinalaman sa akin. Pero may kinalaman sa kapatid ko. Young Master Su, alam kong, may ipinapakita ngayon ang Giant Cheng na sobrang mamahalin. Maraming celebrity ang nahuhumaling dito. Kung mabibili mo iyon at maibigay sa kanya, di ba? Maylen, hindi mo ba tinutukoy yung 3,800,000 sapatos, di ba? Ma, ano naman kung 3,800,000? Kaya namang bilhin ni Young Master Su yon, di ba, Young Master Su? Eksakto. Sobrang yaman ko. Oh, Young Master Su, gusto mo ba talagang bilhan ng sapatos ang anak ko na nagkakahalaga ng 3,800,000? Ma, paano naman hindi gugustuhin ni Young Master Su yon? Young Master Su, sabi ng loser na iyon, gumastos ka ng 800,000 sa peke. Hayaan mo siyang makita para sa sarili niya. Sabi ng loser na iyon, gumastos ka ng 800,000 sa peke. Aayusin ko yan kaagad. Isang pares lang ng sapatos na kristal yan. Kaya ko ring bilhin yan. Ang talunan na to, malamang hindi makabili ng sapatos. Gusto mong tumakas, ha? Saksakan ng walang kwenta. Oh, Yuhei. Dapat hiwalayan mo na tong talunan na to sa lalong madaling panahon. Ay nako, nakakainis lang tingnan. Kumusta, Boss Wu? May maitutulong ba kayo? Doktor, sabihin nyo lang po kung anong kailangan nyo. Boss Wu, gusto ko po yung peres ng sapatos na kristal. Yung nakadisplay, nagkakahalaga ng 3,800,000. Bilang regalo sa kaarawan ng asawa ko. Nagtataka lang ako, Boss Wu. Doktor, walang problema. Hintayin mo lang, ipapadala ko agad sa'yo.
Mabait talaga si Boss Wu. Ay ikaw, talunan, naglakas loob kang bumalik? Maghanda ka sa isang sampal. Talunan, anong lakas ng loob mong magpakita rito? Umalis ka rito, bilis. Nanay, bumili lang ako ng sapatos na kristal. Hoy, narinig mo ba yung sinabi niya? Bumili din daw siya ng sapatos na kristal. Ay wow, sa tingin ko nabaliw na siya sa pressure. Ang talunan, talunan pa rin. Panaginip lang ang kaya niya. Sabihin mo ang gusto mo, malalaman natin pagdating niya. Sige, may lakas ka ba ng loob na makipagpustahan sa akin? Kung hindi mo ito madala, umalis ka na lang. Paano kung iwanan mo na si Yuhei magpakailanman? Sige, kung mas maaga siyang darating. Sige, usapan na yan. Yisu, anong balak mo? Dumating na ang sapatos mo. Hoy, salamat. Sino ka? Ginoong Su. Ang galing mo talaga. Hanggang sa buto ko, hinahangaan kita. Tama. Nagkakahalaga ito ng 3,800,000. Kagagaling lang ng tauhan mo. Pinapabigay daw ito kay Binibining Siya. Talagang hindi ko binili yan. Hoy, Yuhexia, bilisan mo at buksan mo yan. Isang pares ng sapatos na kristal na nagkakahalaga ng 3,800,000. Hindi pa ako nakakita ng ganyan dati. Hoy, Yuhei. Ano pang hinihintay mo? Aba. Ay, gagawin ko. Array. Diyos ko. Oy, Yuhei, kailangan mong makita ito. Ang gaganda ng sapatos. Oy, binatang Ginoong Su. Wow, talaga namang inaalagaan mo ng mabuti ang aming Yuhei. Napakabait mo naman. Haha, tama. Ngayon, lahat ay naiinggit na. Ah, wala yan. Isang patak lang yan sa karagatan. Karapat-dapat sa pangalan ng binatang Ginoong Su. Napakabukas palad para sa isang maganda. Hindi ko kayang magpakaganyan sa buong buhay ko. Lene, syempre naman. Hindi ako tulad ng mga walang kwentang taong yan. Na hindi man lang makakuha ng regalo sa karawan. Para sa sarili nilang asawa. Talagang hindi yan pagkalalaki. Kaya nga. Kakaiba. Wala namang dahilan si Boss Wu para magsinungaling sa akin. Si Boss Wu ba ang nagbenta ng mga sapatos na ito? Munting doktor, sasabihin ko na sana sa'yo, na i-deliver na ang mga sapatos sa hotel. Ibinigay na ito kay Manager Song. Kaya sinasabi mo na ako ang bumili ng mga sapatos na ito. Sa ganitong kaso, Manager Song, sino ba talaga ang nagbigay sa akin ng mga sapatos na ito? Naintindihan, tatawagan ko siya ngayon din. Ikaw ang bumili, di ba? Tumahimik ka, walang kwenta. Akala mo ba hindi pa tayo nahiya ng gusto? Hoy, kapanipaniwala ba kung gaano kakaloko-loko? Ah, isang tunay na talunan. Gusto talaga niyang bumili ng sapatos na kristal na nagkakahalaga ng 3,800,000 dolyar. Duda ko kahit ibenta kita, hindi sa sapat yon. Binata So. Sino itong taong ito? May pagka-attitude siya. Sino pa ba? Walang iba kundi ang walang kwentang manugang ng pamilyang Xia. Manugang. Narinig ko na siya dati. Haha, Hoy, Yuhei, may inimbitahan ka pa ba? Hindi, wala. Kaya titingin ako. Zhao. Jijiao. Oh, Zhao, tuloy po kayo. Jijiao, bakit po kayo bumalik? Binibini Siya. Naibigay mo na ba sa kanya? Oo, syempre oo. Nandoon siya. Talaga. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino si Binibini Siya Yuhei? Ah, hello, Zhao. Ako si Xia Yuhei. oh, Zhao. Oh, hello. Haha. Ito ba si Jisoo? Su, Zhao. Mali ang pagkakilala mo. Ito ang tunay na Gisu Shibai, ang binatang si Gisu. Jijiao. Ito si Iso. Kilalang manugang. Isang lalaking walang kwenta. Hindi ka panipaniwala. Akala mo mababa mo si Jisoo?
Humihingi ako ng paumanhin. Pasensya na. Si Boss Wu ang nag-utos sa'yo, di ba? Oo. Sige, sabihin mo sa akin kung bakit. Sinabi ni Esu Shibai na ang mga sapatos na kristal na ito ay binili niya. Maaari mo bang ipaliwanag? Ano? Hindi. Hindi. Zhao, pasensya na. Jisoo, may partikular na tagubilin si Boss Wu sa akin. Naiabot ang sapatos sa iyo mismo. Pakitingnan mo. Hindi na kailangan. HMP. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Anong alam mong gawin? Tapos na. Jiao. Pasensya na, alam kong nagkamali ako. Anong silbi ng paghingi ng pasensya? Aray. Alam kong mali ako, Ginoong Su. Pasensya na po. Isang manugang lang po ako na nakatira sa inyo. Hindi ko po kayang tanggapin ang inyong kapatawaran. Ha? Ginoong Su. Alam kong nagkamali ako, Ginoong Su. Pwede po ba akong payagang umalis ngayon? Pakiusap, patawarin ninyo ako ngayon, Ginoong Su. Umalis ka na dyan. Huwag mong istorbohin ang pagdiriwang ng kaarawan ng asawa ko. Ginoong Su, aalis na po ako. Kung may kailangan kayo, huwag po kayong mag-atubiling magtanong. Yisu, ano ang relasyon ninyo sa Ginoong Zhao? At sino naman iyong Boss Wu na iyon? Boss Wu. Boss, Ano? Kilala mo siya? hindi masyado, pero minsan ay tinulungan ko siya. Nagpapasalamat ng todo sa akin. Pag-asa. Chinelas. Gago. Alam mo ba kung gaano karami ang magagawa sa 380,000? Ang tanga. Binili mo talaga ng sapatos gamit yan. Ay, hindi. Ang gastador mo. Ang mamahal ng sapatos na iyan. Dapat mo na lang ibalik yan. Pero hindi ko alam kung saan ibabalik. Hahaha. Hindi ko alam kung saan ibabalik. Ibalik mo sa pinagbilhan mo. Maliban na lang kung peke ang binili. Si Ginoong Zhao ba yung pumunta kanina? Isang artista na inupahan mo, di ba? Pumunta lang siya rito para sampalin ako. Nababaliw ka ba? Kung paano ka umupa ng artista, naghahanap ka ng gulo. Tama na. Tigil na kayong mag-away, birthday ko ngayon. Manatili ka at kumain ng tahimik, o kaya umalis ka na. Paumanhin, kailangan kong pumunta sa banyo. Huwag mong kalimutan. Ang nangyari kanina, sinampal niya ako, tama ba? Ano nang gusto mong gawin? Ano nang gusto kong gawin? Papag-aralan kita. Ang galing. Gabi na, kaya tutulungan na lang kita. Lalalaan ko agad ang kalagayan mo. Pababagsakin kita. Ano nang ginagamit mong panaksaksakin, talunan? Kung ako ang nasa kalagayan mo. Napatunayan na. Hindi ko alam. Pigilan mo ang kakabulahan. Huwag mo akong takutin. Sabihin mo kung ano ng pangsaksak mo sa akin. Basura ka. Kailangan pa bang sabihin sa'yo? Ako. Bakit ang tagal? Talunan, nakita mo ba si Ginoong Su? May ginagawa siya kaya maaga siyang umalis. Naiintindihan ko. Hindi tulad ng isang talunan. Hanggang ngayon, humihingi pa ng pera sa asawa. Ikinahihiyan niya ang pamilyang siya. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, magpaliwanag ka. Kung hindi,
hindi ko ito palalampasin. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ipaliwanag mo. Kung hindi mo gagawin, hindi ko palalampasin ito. Ma, ano ba ang gusto mong ipaliwanag ko? Humingi ka ng tawad. Kung hindi mo kaya. Kung ganoon, umalis ka na sa pamilya siya. Ma, kahit papaano, asawa ako ni Yuhe. Kailangan ba talagang ganyan mo ako tratuhin? Asawa ka. Hindi magtatagal yan. Mahal, ano sa tingin mo? Hindi na pwedeng ibalik ang mga sapatos na ito. Alam mong maraming utang ang kumpanya. At gumastos ka ng 3,800,000 sa isang pares ng sapatos. Pwede bang maging mas mature ka naman? Dapat ba akong maging mas mature? Kakarating lang ni Shibaisu. Dahil mayaman siya, gusto kong mag-invest siya sa kumpanya para matulungan ang kumpanya sa mga mahihirap na panahon. Pera. Dahil sa pera, ganyan ba ang pakiramdam mo, gago? Ikaw, ganyan ka ba talaga tumingin sa akin? Yuhi. Basura. Nag-aalinlangan ka pa kay Yuhei. Hindi kita palalayasin. Maylan, umalis na tayo. Umalis na tayo, ma. Sayang. Sige, may gagawin pa ako. Aalis na ako. Nagkamali ba ako ng intindi kay Yuhe? Yuichiya, hindi mo pa rin aminin. Yuichiya, saan ka pupunta? Papasok ako sa trabaho. Mag-aksaya ka lang ng oras tulad ng isang taong kilala natin. Kung talagang gagawin ko yan, mamamatay tayo sa gutom sa loob ng isang buwan. CJ, ituring mo na lang na pag-usisa. Hoy driver, tingnan mo yung kotse sa harap natin. Sino yun? Ang tagalinis yun. Yushia, dapat nasa trabaho ka. Hindi mo dapat pinapakialaman ang mga bagay-bagay ko. Asawa mo ako. Kung hindi ako ang mag-alala, sino pa? Asawa. Nitong mga nakaraang taon. Hindi ko masasabing walang nagbago. Ikaw. Oh. Hindi ba yan ang walang kwentang asawa mo? Ano? Nandito ba siya para mahuli kang nagloloko? Tumahimik ka. Yushia. Paulit-ulit mong sinasabing hindi pera ang dahilan. Nakikipagtalik ka sa kanya dahil sa pera. Subukan mo ulit. Hindi ako makapaniwalang hindi ko napansin na ganito kang klaseng tao. CJ, hindi ako makapaniwala na ganyan kang klaseng tao. CJ. Ayos. Ayos talaga. Yuhe, kung hindi ako magsuot ng ganito, paano ako haharap sa'yo at sa asawa mo? Parang love-hate relationship. Wala kang hiya. Linawin natin. Sa totoo lang, ang hinahabol ng bangko. Hindi ako. Sige, wag na natin pag-usapan yon. Pag-usapan na lang natin ang ating pakikipagtulungan. Nanay, magpagaling ka muna. Ako na ang bahala sa lahat. Okay. Alam ko. Hindi magiging pabigat sa iyo ang nanay mo. Ano pong sinasabi ninyo, nanay? Hoy, pare, nandyan ka ba? Professor Kian, sakto, kailangan ka ni Boss Wu. Anong nangyari? Pare, hindi ito maliit na bagay. Nakasalalay dito ang kinabukasan at mga oportunidad mo. May sakit ng malubha si Ginoong Tang ng Haicheng. Dati, ako ang nag-aalaga sa kanya. Pero pagkatapos ng isang business trip, nailipat siya sa ibang doktor.
Pero lumalala ang kalagayan niya. Mukhang maubusan na siya ng oras. Kailangang magpagamot si Ginoong Tang. Kung mapapagaling mo si Ginoong Tang, sa hinaharap dito sa Haicheng, bukod sa magiging respetado ka, tiyak na magiging matagumpay ka. Mula ngayon, wala ka nang dapat pang ibababa sa iba. Munting banal na doktora. Oy, Boss Wu. Alam kong napakaabala mo nitong mga nakaraang araw. Tulungan mo ako. Nakikiusap ako sa'yo. Ay, Boss Wu, huwag mo nang banggitin yan. Tungkol sa mga sapatos na kristal kanina, wala pa akong pagkakataon na magpasalamat sa'yo. Munting banal na doktora, hindi mo ba ako pinapahiya? Pinagaling mo ang lahat ng aking mga karamdaman. Huwag mo nang isipin pang banggitin ang mga sapatos na yon. Kahit mawala sa akin ang lahat ng aking pag-aari, hindi man lang ako kikibit. Masyado kang magalang, Boss Wu. Kung ganon, magpatingin na tayo. Sige, yan ang pinakamahalaga. Munting banal na doktor, pakiusap. Pakiusap. Mauna na ako. Munting banal na doktor, maaabala na kita. Bakit nandito si Zixian Wang? Professor Chen. Nandito siya para magpagamot. Siya nga. May problema ba si Professor Qian? Kakaiba, siya pala ang munting banal na doktor. Ang kanyang kakayahan sa medisina ay dapat na mas mataas kaysa sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Noon, maayos naman ang kalusugan ni Ginoong Tang. Ilang buwan lang ang nakalipas. Hindi dapat ganoon kalala. Para sa paggamot, Ginoong Tang. Kakaiba. Napakakakaiba. Boss Wu, nandito siya para magpagamot. Talaga bang imbitahin mo ang batang ito? Hindi ka ba natatakot na lokohin ka niya? Ano ang ibig mong sabihin dyan, Zixian Wang? Isang tunay at kilalang doktor. Sino ang hindi naglaan ng dekada sa panggagamot? Isang batang napakabata pa. Malamang hindi pa siya nahihiwalay sa gatas ng ina niya. Tama na yan, Zixian Wang. Doktor, Ginoong Yisu, pakiusap, bigyan ninyo siya ng konting respeto. Munting Dr. Divino. Isang maliit na pump lang siya. Kung ganoon ang sitwasyon, talagang mas masahol ka pa sa isang pagong. Ano ang sinabi mo, bata? Naghahanap ka ba ng gulo? Kung tunay nga ang iyong kakayahan, kung gayon, gamutin mo si Ginoong Tang. Kung hindi mo magawa iyon, kung gayon, umalis ka na. Sige, yamang ganoon ang sitwasyon. Titignan ko ang pasyente. Munting Dr. Davino, halina kayo. Pakiusap. Munting Davino, Doktor. Ito si Panginoong Tang. Kumusta po ang kanyang kalusugan? Si Panginoong Tang pinagdalisa lamang sa malamig na laso. Hindi ito malaking problema. Ilang karayom ng akupuntura ang makakalunas nito. Akupuntura. Nakakatawa yan. Malamig na lason sa katawan. Gamutin ito mula sa loob palabas. Ngunit umaasa ka sa akupuntura. Iyon ay naglulunas lamang sa sintomas, hindi sa ugat ng problema. Bata, hindi mo ba sinusubukang patayin si Panginoong Tang? Sinabi ni Professor Qian na ikaw ay isang munting Dr. Divino. Tama ba? Dapat mayroon kang ilang kakayahan. Hindi ko inaasahan yon. Isang palaboy ka. Ano nung sinabi mo? Gago, paano ka nangahas na manira sa akin, gago? Yan ang tinatawag nating paninirang puri. Paano kung sabihin ko? Sinusubukan mong patayin si Lord Tang, di ba? Anong masasabi mo dyan? Ano ng kalokohan yang sinasabi mo, bata? Hoy, sabi mo'y nilalaso ng kabilang panig. Malabo yan. Kasi wala siyang dahilan para gawin yon. Kahit na mas magaling ang kanyang kakayahan sa medisina kaysa sayo. Hindi ibig sabihin. Nalalason niya si Lord Tang. Bata, dapat may ebidensya kang dala sa sinasabi mo. Kung wala kang ebidensya, sa ilang salita mo lang, ngayon pa lang, sisiguraduhin kong magbabayad ka para dito. Ebidensya. Zixian Wang. Isang gamot na maputlang dilaw. Paano mo nalaman, munting Dr. Davino? Yon ang tinatawag na pulbos ng ki at dugo. Pagkatapos inumin ng isang tao,
Magiging sobrang aktibo sila sa maghapon, at magiging matamlay sila sa gabi. Pero para sa isang taong may cold toxin syndrome, ang pag-inom nito ay parang pag-inom ng mabagal na lason. Sa loob ng 2 buwan, tiyak na kamatayan yan. Tama na yan, bata. Salita mo lang yan. Hindi yan may tuturing na ebidensya. Mayordomo, ilabas mo siya. Anong nagmamadali? Totoo o hindi? Pwede nating subukan. Kuya, pwede mo bang gisingin si Ginoong Tang? Munting Dr. Davino. Gigising na siya. Tama ba? Hoy, mga kasanayang pangmedisina. CJ. Stewart. Bilis, ilabas mo tong batang to. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob ngayon. Itong munting Dr. Davino, narito para maggamot ng pasyente. Manood na lang kayong lahat, huwag nyo nang isipin ng iba pa. Kayong lahat. Boss Wu. Talaga bang papayagan mo tong batang to? Kung hindi gagalaw ang munting Dr. Davino, bakit ko pa siya inimbitahan? Hindi ka ba natatakot na masaktan niya si Ginoong Tang? Ako ang mananagot kung may mangyari. Sige, kung ganon. Di hintayin nyo na lang ang kamatayan. Ano nang kinakatakot nyo? Aalis na ba kayo? Dahil tinatawag kang munting Dr. Divina. Siguro alam mo, ang siyam na karayom ng muling pagkabuhay. Tingnan mong mabuti. Kung susubukan mong patayin si Ginoong Tang, kailangan kitang tigilan. Malapit nang magising si Maestro Tang, at malalaman na ito ng lahat. Siguraduhin kontrolado mo siya. Anong ginagawa mo? Gising na siya. Gising na ang maestro. Gising na talaga ang maestro. Boss Wu, anong ginagawa ninyong lahat dito? Siya ang nagpukaw sa kanila. Mabuti. Ang galing ng batang bayani. Wang Jisian. Ikaw pala. Paano ka nang ahas na pumunta rito? Anong nangyari kay Ginoong Tang? Sinusubukan akong saktan ng taong ito. Nang gusto kong sabihin sa iyo. Nalito ako ng gusto at hindi ako makagising. Kainis. Mukhang totoo ang sinabi ng munting doktor ang banal. Ano? Ginoong Tang siya ay. Munting doktor ang banal. Karapat dapat talaga sa titulong banal na doktor. Kahanga-hanga. Sobra naman po ang kabaitan nyo, Ginoong Tang. Hindi na kailangang magpasalamat para sa malaking pabor na ito. Kapag kailangan ninyo ng tulong ko sa hinaharap, huwag kayong mag-atubiling magtanong, munting doktor ang banal. CJ. Wang Jisian. Sa palagay ko ay mabuti ang trito ko sa iyo. Bakit mo ako gustong saktan? Ikaw ang bumangga sa anak ko gamit ang kotse mo. Gising. Siyempre, gusto ko 10 beses nito. Gusto kong maghiganti ng 100 beses pa. Anak mo. Si Kaiwang na yon ang anak mo. Ang anak mo ang sumuwi sa batas trapiko. Dapat siyang magbayad para rito. Lenny. Sino ang may pakialam sa kompensasyon mo? Wala ba talagang pera ang pamilya Wang? Dosis, ngayon nagising ka na. Ako ay nagsisisi. Wang Jisian. Hindi ka pa rin nagsisisi. Hintayin mo lang na masira ang pamilya mo. Ano ang gusto mong gawin? Pamilya. May lakas ka ba ng loob? May lakas ka ba ng loob na galawin ang pamilya ko? Ako, kahit bilang multo, hindi kita hahayaan. Hatakin siya at ikulong. Opo. Munting Dr. Davino, maraming salamat. Ang biyayang nagligtas na ito. Sabihin mo lang ang gusto mo. Tutuperin ko ang lahat ng mga hiling mo. Munting kapatid, kahit si Ginoong Tang ay nagsalita na. Kaya't sige, sabihin mo. Yamang sinabi na ito ni Ginoong Tang. Kaya't, sa totoo lang, mayroon akong isang kahilingan. Isang minanang yaman. Ilan lang sa mga naririto ang nakakaalam.
Gusto kong kayong lahat, panatilihin itong sekreto. Huwag ninyo itong ibunyag sa mga estranghero. Na-cure ko na ang kanyang sakit. Ito lang ang kondisyon. Oh, ang bait-bait ng bata. Talaga, iba na ang tingin ko sa'yo. Ginoong Tang, huwag masyadong mag-alala. Ang problema kasi, CJ, Sige na. Professor Kian, ayon sa tamang proporsyon, ihanda mo ito para kay Panginoong Tang. CJ, si Panginoong Tang ay dapat alagaan ni Professor Kian. Mabuti. Hoy, ma. Saan ba pumunta yang walang kwentang yun? Halika na, magluto ka na. Gusto mo bang mamatay tayo sa gutom? Oh, babalik na ako. Munting doktor, kung may gagawin ka, sige gawin mo na. Uulitin ko. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Tagapangasiwa, samahan mo palabas ang munting doktor. Bigyan mo siya ng isa sa mga calling card ko. Opo, Ginoo. Kung gayon, alis na ako, Panginoong Tang. Ang tumawag kanina ay ang ina mo. Hindi, biyanan mo. Biyanan. Tama. Si Hiso ang manugang na nakatira sa pamilya siya. Doktor. Kaya pinili niyang magpakamatay. Pabilyong medikal. Kaya ginamit niya ang kanyang mahimalang kakayahan sa medisina. Bumalik. Wow. Ang galing naman yan. Guro. Sunod, kumpirmadong patay na. Tapos na. Ang galing ng iyong kakayahan sa medisina. Talagang walang kapantay. Ang galing talaga. Boss Wu, uulitin ko. Dapat mong pasayahin siya. Kung hindi mo kaya, ako na ang bahala. Walang kwenta ka, bakit ang tagal mong dumating? Pasensya na. Dumalaw ako. Sa nanay ko. Ang tanging ginagawa mo ay gumagastos ng pera. Nanay. Siya ang inang nagbigay sa akin ng buhay at nag-alaga sa akin. Hindi ko hahayaang insultuhin mo siya. Tama ba? Hindi ako nakikipagtalo. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Mga datos. Ang pamilya natin, ang nagbigay ng suportang pinansyal. Nanay. Anong demonyo ang sinisigaw mo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Sa paningin ko, siya ay isa lamang. Pabigat, patuloy na nagsasayang ng pera. Si Ayuhi. Wala ka bang sasabihin? CJ. Nanay. Isang aso. Kaya maghihiwalay na ako kay Yuhixia. Para hindi ka na mahirapan. Anong sinabi mo? Sabi ko gusto kong makipaghiwalay kay Yuhixia. Sino ka ba para magsalita ng hiwalayan? Paano ka nang ahas na hiwalayan ng anak ko? Sige, Yisu. Diborsyo. Wala kang karapatang banggitin ang diborsyo. Sige, hindi ko na ito babanggitin. Sige, banggitin mo ngayon. Talagang makipaghiwalay sa akin. Mahalaga ba yon? Hindi na ito sulit. Tama ba? Gago. Sino ang nagsabing aso ka? Ayoko sa'yo. Tama na. Wala kang kwenta. Tingnan mo. Pinaiyak mo ang anak ko. Kapag nakipaghiwalay na ako sa anak mo, hindi ko na siya lalaitin pa. Sige. Gusto mo palang maghiwalay, ha? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi yan ganoon kadali. Ikaw, halika rito. Payag ako sa hiwalayan mo kay Yuhei. Sa paglipas ng mga taon, isang pangako ng katapatan. Kasunduan na. Hoy, ikaw. Walang kwenta. Yisu. Sa tingin ko, mabuti naman ang trato ko sa'yo. Anong karapatan mo para makipaghiwalay sa akin? Dati, mabuti ka naman sa akin. Ang sarap. Gago. Ano nang pagkukulang ko sa'yo? Tama ba? Galing ako sa isang business trip. Shibaisu. Pero hindi ako ang asawa niya. Shibaisu. Ano nang isinasakdal mo sa kanya? Bakit ko hindi siya isasakdal? Pumunta kayong dalawa sa isang hotel. Mag-book ng kwarto. Dinadawit mo ako. Yisu. Isa ka lang tanga. Saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng seryosohin ang pagpunta para maningil ng utang. Sus Mariosep, hindi kita papayagang umalis. Wala kang ideya kung gaano ito kadelikado. Paano ko hindi malalaman? Pero hindi ako takot.
Moalang-galang po, Ginoo. May appointment po ba kayo? Sino po ang hinahanap ninyo? Pumunta ako para maningil ng utang. Para maningil ng utang. Tawagin mo ang may responsibilidad dito. Kakausapin ko siya. Seryoso ka. Payo ko sa'yo, umalis ka na agad. Kung hindi, paglabas ng amo namin, hindi ka na makakaalis. Ano, kumakain ba ng tao ang amo mo? Hindi naman talaga kumakain ng tao. Binti. Hindi ba't kumpanya ito? Mas mayabang pa kaysa sa kalsada. Hoy, aalis ka ba o hindi? Lumabas ka. Sino yan? Ano yang ingay na yan? May nangungulekta ng utang. Nakakatawa ba sa'yo? Anong sinabi mo? Hindi ako nagkakamali ng pagdinig. Sa taas. Oo, Bro Bing, tama ang narinig mo. Eddie, ano pang hinihintay mo? Paakyatin mo siya. Hindi ako interesado kung sino ka man. Mas mabuti pang sumama ka na sa akin ngayon. Hindi ito ang lugar para magpakatapang ka. Hindi sila nagbabayad. Wala akong balak umalis. Tol, akala mo ba mapaglalaroan mo ako? Anong sinabi mo? Aray, 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 aray. Bitawan mo ako. Mabuti pa bitawan mo na ako ngayon. Ganyan ka ba humingi ng awa? Tol, hinahamon mo ba ako? Alam mong may problema ka, di ba? Tao, may tao ba dyan? Ang yabang mo masyado. Kami ang laging nananapak. Kailan pa kami natalo? Tigilan mo na ang pagdadaldal. Awayin mo na tong hayop na to para sa akin. Tol, hindi ako nagtataka. Mag-isa ka lang pala tapos humamon ka sa amin? Kaya pala, marunong ka palang makipag-away. Wala ako rito para makipag-away. Narito ako para maningil ng utang. Ipatawag nyo ang may-ari. Sige. Huwag nang magingay, papasukin niyo siya. Sino ka ba para mangolekta ng utang dito? Galing ako sa pamilyang Xia. May utang siyang 5 milyon sa pamilyang Xia. 6 na buwan na itong overdue. Ang pamilyang Siya. Anong pamilyang Siya? Hindi pwedeng siya yon. Dahil sa walang kwentang manugang na yon. Ang sikat sa Tianjin, di ba? Alam ko yung walang kwentang manugang na yan. Anong kinalaman ng pamilyang Siya? Kuya Tian ba? Ano ulit pangalan? Lee. Suyi, di ba? Suyi. Wow, ikaw, isang walang kwentang manugang. Lakas ng loob mong pumunta rito para mangolekta ng utang. At sinaktan mo pa ang tao namin. Naghahanap ka ng gulo. Kuya Tian ba, huwag mo nang sayangin ang oras sa kanya. Tapusin mo na siya. Oo, Kuya Tian ba. Kung hindi, kung malaman ito, natalo tayo ng isang walang kwenta. Mawawalan tayo ng reputasyon. Bata, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kailangan mo lang sirain ang promissory note na yan. Tapos wala ka ng problema. Kung hindi, Ano ang mangyayari? kung ayaw mo sa mabuti, sa masama ka pupunta. Oh, narinig ko ang tungkol sa asawa mo. Kung maglakas loob kang insultuhin ang asawa ko, naghahanap ka ng kamatayan. Lakas ng loob mong saktan ako? Akala mo wala akong kakampi? Kung may bayad ka, tumawag ka ng tulong. Gusto kong makita ngayon. Ano lang karapatan mong maging ganyan kayabang? Pero may utang ka at hindi ka nagbabayad. Hintayin mo lang. Hindi ba kayo lahat darating? Palayasin siya. Bakit hindi kayo lahat pumunta? Ilabas ninyo siya. Kaya ito pala ang iyong backup plan. Sawa na ako sa'yo. Lahat tayo, labanan natin siya. Tara. Hoy, munting banal na doktora, ayos ka lang ba? Hindi ba ako huli na masyado? Sakto lang ang dating mo. Yung lalaking yon, si Tian Bayang. Mukhang hindi kanya gaanong iginagalang. Ano? Kanina lang ay sinabi niya. Gusto ka ring patayin. Ano? Tiyan ba yang, ang tapang mo pala? Tol, yung tinawag mo ay si Boss Wo. Ayaw mo namang mamatay, di ba?
umalis kayo. Dahil sa samahan namin ni Boss Wolf. Hanggang ngayon, may lakas ka pa rin tumawag sa kanya? Siyempre, maganda ang samahan namin. Pero, alam mo ba kung sino siya? Siya? Sino ba siya? Hindi ba't isa lang siyang walang kwentang manugang? Ikaw ba ang may karapatang magsalita? Boss Wolf. Huwag kang mag-alala. Kumalma ka. Anong nangyari? Paano ako hindi magagalit? Itong munting doktor ang banal. Ang siyang nagligtas ng buhay ni Ginoong Tang. Tagapagligtas ko rin siya. Espesyal na panauhin. Eh ikaw? Hanggang ngayon, may lakas ka pa ng loob na magpatawag ng tao para atakihin ng munting doktor ang banal? Sabihin mo, dapat ba kitang bugbugin? Ang munting doktor ang banal ng pamilyang So. Talagang hindi ko alam. Pakiusap, patawarin mo ako, maging mabait ka. Munting doktor ang banal. Munting doktor ang banal, nagkamali ako. Mayroon akong 80 taong gulang na ina. At isang anak na naghihintay na pakainin. Nagkamali ako. Pakiusap, hayaan mo akong umalis. Linisin mo. Huwag kang mag-alala, kahit paano mo linisin. Hindi sila maglalakas loob na lumaban. Kalimutan mo na. Mas mabuting ayusin ang mga away kaysa lalong palalimin. Ibalik mo sa akin. Saka ko sila hahayaan. Salamat, 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 Boss Wolf. Salamat. Hindi kita pakikialaman. Sayang. Kung ako lang sana ang kumilos. Kailangan ko sanang gumamit ng pera para harapin ka. Lalaki. Salamat, 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 salamat. Ginoong Su, pakiinom po ng kaunting tsaa. Ginoong Su, narito po ang perang inutang ko sa inyo. Paano naging 10 milyon? Hindi ba 5 lang ang milyon? Malayo po ang pinanggalingan ninyo. Kahit pambayad lang po sa tsaa, paraan din po ito ng paggalang. CJ. Ituring mo na lang itong aral. Opo, halika rito. Anong nangyari? Hindi bagay sa estado mo yan. Naghandog ako ng sasakyan para sa'yo. Kumusta? Ginoong Su, ang sasakyan ninyo. Sana'y magustuhan ninyo. Kung ganoon, hindi ko na ito itatago. Yan ba yan? May problema sa kalusugan. Pagdating sa mga bagay sa pagitan ng lalaki at babae, subukang bawasan ito. Gagawa ako ng reseta para sa'yo. Sundin ang reseta na ito. Gagaling ka agad. Salamat, salamat, salamat. Kung ganoon, aalis na ako. Ginoong Su, ingat po. Ginoong Su, ingat po. Kapatid natin ba? May problema ka ba sa ganong bagay? Kalokohan. Masyado akong masigla. Paano ako hindi magiging ayos? Kung ganoon, umalis ka na. Himalang doktor. Tama ba? Kalokohan yan. Alam ko ang sarili kong katawan. Umalis ka rito. Hoy, ikaw ba ang manugang? Anong nangyayari? Narinig ko kay nanay na nagpunta ka para maningil ng utang. Ano naman? Sigurado ako, hindi ka man lang nakapasok. Malamang tumakbo ka lang pabalik, nahihiya. Ay, tingnan mo kung sino ang narito, si Yang Shu. Nanay, Ay, nandito si Yang Shu. Yang Shu, bumili ka ba ng bagong kotse? nanay, alam mo na pala, ibig ko sanang gawing sorpresa sa'yo. Ay, talagang sa iyo pala. Ay, alam ko na. Halika, maupo ka. Hindi mo ako binaygo. Ha ha ha. Hindi tulad ng ilang mga walang kwenta. Ano ng problema ko? Walang kwenta. Kakasabi lang ni nanay, personal mo nang tinanggap. Hindi ikaw. Ikaw, ako, casual lang ako. Kaya mo ba? Talaga bang kaya mo? Pasensya na, naalala ko na ngayon. Walang kwenta.
Maliban na lang kung bilhan ka ng kapatid mo. Kung hindi, hindi mo magagawa. HMPH. Kotse. Paano naman ang Land Cruiser? Nanay, mahigit 1 milyon ang halaga ng kotse na iyan sa kalsada. May Porsche na nakaparada sa harap. Hindi iyan sa iyo. Porsche. Nanay, hindi ako bumili ng Porsche. Kung gayon. Anong pinagtatawanan mo, talunan? Tawa ka lang ng tawa, pero hanggang ngayon wala ka pa rin pambili ng kotse. Ano? Maria. Masyado kang mabait sa talunang ito. Huwag mo nang banggitin ng 1 milyon. Ni 55,000 dolyar na kotse, hindi niya kayang bilhin. Eksakto. Sinabi ko bang kunin mo ang pera pabalik? Ma, huwag kang magbiro. Anong klaseng lugar yon? Ang talunang ito, may lakas pa ba ng loob na pumunta doon? Kung pupunta siya doon, baka kailangan pa nating dumalo sa kanyang. Talagang talunan. Ano pa bang aasahan sa iyo? Akala mo ba may karapatan ka pang magmungkahi niyan? Karapat dapat ka ba? Sino ang nagsabing hindi ko kaya? Tingnan mo ito. Anong ginagawa mo? Binabayo mo ang mesa. Ito ay tseke na pinirmahan ni Tian Bayang. Sa totoo lang, 10 milyon ito. Wow! Totoo ba ito? Patanjin nga. Magaling ang teknik ng pekeng tseke na ito. Kung hindi ko titingnang mabuti, hindi ko talaga mapapansin na peke ang zeke ito. Talunan, alam mo ba kung gaano kabigat ang kaso ng pagpepeke ng Zekeng 10 milyon? Pwede kang makulong, pero gusto mo pang idamay ang anak ko. Yisu, kahit nakahabag-habag ka, palagi kitang inisip na disente, pero hindi ko inakala na ganoon ka pala kasakit. Sinong nagsabing peke ito? Totoo ba ang ibig mong sabihin? Hindi ako sigurado. Tungkol ito sa pera. May pera ako. 5 milyon. Yuhixia, alam kong minamaliit mo ako. Hindi ka nagtitiwala sa akin. Gusto mong magtiwala ako sa'yo. Kailangan mong may kakayahang suportahan ito. Sige, dahil hindi ka naniniwala sa akin. Kung gayon, magtanong ka sa bangko. Hindi na kailangang dumaan sa lahat ng abala. Isang mabilis na tawag lang para makumpirma kung totoo. Sige, tatawag ako. Kung totoo ang tseke na ito, luluhod ako at tatagoy na parang aso. Ang tseke na tinanong mo ay balido. Maaaring makuha ang pera anumang oras. Salamat sa iyong suporta sa aming bangko. Narinig ba ninyong lahat? Totoo ang tseke na ito. Walang kwentang basura. Yang Xu. Mali ba ang narinig natin? Hindi ito maaaring mangyari. Isa siyang talunan. Ang kanyang tseke. Ganun nga. Baba, Bilis, tumawag ka. hayaan mong kumpirmahin ko. Ang tseke na tinanong mo ay balido. Maaaring makuha ang pera anumang oras. Salamat sa iyong suporta sa aming bangko. Hindi ito pwedeng mangyari. Walang kwentang basura. Paano mo nakuha ang 10 milyon? Saan nanggaling yan? May utang siya sa amin na 5 milyon. Kung mabibigyan mo kami ng 3 milyon, magpapasalamat kami. Wala talagang paraan para bigyan pa nila tayo. Tumigil ka sa kakadaldal. Una, lumuhod ka at tumahol na parang aso. Ikaw, kahabag-habag na talunan. Anong sinasabi mo? Kanina ka lang tumaya na totoo ang tseke. Kung totoo ito, lumuhod ka at matuto. Paano mo nakalimutan yan ng ganun kabilis? Gusto mo ba talagang lumuhad ako? Dapat tanggapin ng isang lalaki ang kanyang pagkatalo. Ikaw, Anong akala mo sa sarili mo, talunan? Kunin lang naman ang tseke. Anong kinalaman mo dyan? tama. Kung hindi siya may utang sa pamilya natin, Eksakto. maaari niyang ibigay sa'yo. Ting-ting. Yuhei. Itong pera, ako ang mag-iipon para sa iyo, nak. Hoy, nay, pera ng kumpanya ito. Ibibigay ko sa iyo yung 5 milyon mamaya. Itong sobrang pera, ako ang mag-iipon, nak. Ha. Anong pinagtatawanan mo, talunan? Tama, dapat tumahimik ka na lang. Nagdala ako ng 10 milyon sa pamilya nyo. Hindi lang sila walang utang na loob, kundi nagtutulungan pa silang lahat laban sa akin. Ito ang dapat nilang gawin. Ilang taon na kaming sumusuporta sa iyo ng pamilya namin.
Sige, kahit na sinuportahan mo ako noon. Pero ngayon, nagdala ako ng sobra. Kaya dapat quits na tayo ngayon, di ba? Ha? Anong ibig mong sabihin? Sinabi mo na yan. Basta't madala ko ang perang ito. Pwede na akong makipaghiwalay kay Yuhixia. Pwede na ba tayong magdiborsyo ngayon? Yisu. Kung gayon, pwede na tayong magdiborsyo. Hindi ako magdiborsyo. Yuhei. Oh, bilisan mo't sundan mo siya. Kaya mong paiyakan ng sarili mong asawa. Sinabi ko sa'yo na wala kang kwenta, pero hindi ka naniwala. Oh, Ayos ka lang ba? Aayos lang ako, salamat. Hoy, Munting doktor ang banal, nasaan ka na ngayon? May mahalaga akong sasabihin sa'yo. makapuntahan kita. Munting doktor ang banal. Pakiusap, pumunta ka rito. Ito ay, Pagkatapos ng usapan, Ginoong Tang, ang sitwasyon ngayon. Iniisip kung paano ka matutulungan. At saka ko natuklasan ang lahat ng ito. Doon ko lang nalaman ang lahat ng ito. Ang huling text message na natanggap mo. Pumunta sa CR ang misis mo at ipinadala sa iyo. At yung isang beses sa hotel. Isang malaking halaga ng pera. Malapit nang mawalan ng visa, ay transfer mo. kulubot ang kulay. Kumuha ako ng tuwalya. Kahilingan. Hindi pumayag si Miss Sia. Nagtalo kayong dalawa. Maya-maya, nakita ka ni Shibaiso na papalapit, katawan, ay nakabalot sa tuwalya. Sa totoo lang, hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Nagkataon lang na mali ang pagkakaintindi ko kay Yuhe. Yisu, tanga ka. Hindi lang yun. Ilang beses na rin pumunta si Miss Sia sa Shengyi Pavilion. Halaga ng pera, ibinigay lahat sa nanay mo. Totoo ang sinabi mo. Oo, tanungin mo ang nanay mo. Bakit hindi sumasagot ng tawag si Yuhe? Hello, ma. walang kwenta ka. Sinabi ko sa'yo na ligawan mo ang anak ko. Anong napala mo dyan? Ngayon, hindi na matawagan si Yuhei. Binabalaan kita. Kung hindi mo siya, mahahanap. Huwag kang mag-alala, ma. Hahanapin ko siya. Huwag kang mag-alala, ma. Anong nangyari, Dr. Ita Divina? Nawawala si Yuhe. Kailangan mong magpadala ng tao para hanapin siya kagad. Siguraduhin mahanap si Yuhe. Sige, ako na ang bahala dito. Ang C nila, Sixia. Si Ixia. Hindi pumasok sa opisina ngayon si Tixia. Hindi pumasok sa opisina. Ah, Hello. Dr. Ita Divina, nakita na ang asawa mo. Pumunta siya sa Guwahao. Nakuha ko na. Pupunta ako kagad. diborsyo. Ayaw mong magdiborsyo. Yisu. Tutulungan kita dyan. Tutulungan kita dyan. Yisu. Nasaan siya?
Gets ko. Yuhe, napasobra ka ba sa pag-inom? Hindi naman ako napasobra. Kaya ko pa uminom. Tara, inom tayo. Yuh. Ako si Shibaisu. Lagi akong naghihiganti. Paano mo babayaran yan? Kung ganoon, magsimula na tayo sa'yo. Hahaha. Ikaw ang may kagagawa nito. Hindi ko problema yon. Walang kwentang asawa. Ang sama ng trato niya sa akin. Kaya ngayon ako. Babawi ako ng doble. Hahaha. Hoy. Shibaisu, naghahanap ka ng gulo. Isu, anong ginagawa mo? Ginawa mong impyerno ang buhay ko. Tingnan natin kung sino ang hindi makakaligtas ngayong gabi. Anong ibig mong sabihin dyan? Kayan ba, sakto ang dating mo? Kailangan mong patayin siya para sa akin. Ano? Bibigyan kita ng 500,000. Hindi, 1,000,000 para patayin siya. Si Ginoong So ang aking kuya. Gusto mo siyang patayin? Anong klaseng biro ito? Paano naging kuya mo ang loser na to? Ikaw ang tunay na loser dito. Kuya Ken ba, pakiusap, tumigil ka na sa paghampa sa akin. Ay, hindi ko pwedeng tawagan yon. Tanungin mo na lang ang kuya ko tungkol dyan. Kuya, paano natin dapat pakisamahan tong klaseng tao? Ininsulto niya ang asawa ko. Gusto kong lipulin ang buong pamilya. So, ano ang sinabi mo? May lakas ka ng loob. Ano bang hindi kayang gawin ng kuya ko? Kami na ang bahala dyan para sa'yo. Suyay. Nagkamali ako. Hindi ko dapat ginambala si Yuhe. Patawarin mo ako. Isang taong malapit nang mamatay ka na. Ano nang silbi ng pag-amin mo sa pagkakamali mo? Ano nang ibig mong sabihin? Tangka. May advanced na liver cancer ka. Ni hindi ka man lang nagpa-check up. Hindi pwedeng mangyari yon. Talagang imposible. Karapat dapat sa'yo yan, dapat kang mamatay. Kung hindi ka mamamatay, nasaan ang hustisya? Kaya pala ganun ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Masama talaga ang pakiramdam ko. Ginoong Su, nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo ako ngayon. Ngayon lang. Oh. Noong nakaraan, nasa business trip si Yuhe. Ako ang nagpadala ng mensahe. Tinawagan pa kita gamit ang voice changer. Pagkatapos, sa hotel, sinadya kong isisi kay Yuhe. Para iwan mo siya. Umalis ka na dyan. Ginoong Shibaisu. Talagang karapat-dapat ka sa kahihinatnan mo. Isang walang silbing tao ay hindi karapat-dapat pagluksaan. Ginoong Su, nakikiusap ako sa inyo. Kung sa hinaharap ay hindi na ako muling magsisisi, at patuloy na magiging matigas ang ulo, hindi mo na kailangan pang kumilos. Kung hindi, kung may susunod pang pagkakataon, sisiguraduhin kong magbabayad ang pamilya. Layas, huwag kang humarang sa daan ko. Salamat, Ginoong Su. Salamat sa pagligtas sa buhay ko, Ginoong Su.
Ginoong Yang, salamat. Pasensya na sa abala, Ginoong So. Ginoong So. Sige, aalis na kami. Yun, CJ. Tara na. Yuhi. Yuhi. Lasing ka na, gising. Hindi ako lasing. Kaya ko pang uminom. Huminahon ka lang. Ayos ka lang ba, Yuhi? Umuwi na tayo. Hindi tama yan. Si Beisu. Ah, ngayon ayos na. Umalis na siya. Tara na, umuwi na tayo. Nako, anak ko, nako, sa wakas nakauwi ka rin. Saan ka ba nagpunta? Tumawag ako sa'yo, pero hindi ka sumasagot. Alam mo ba kung gaano ako kinabahan para sa'yo? Nanay, ayos lang ako, di ba? Kahit ayos ka, hindi pa rin tama yun. Huwag mo nang ulitin to sa susunod. Bitawan mo ako. Ikaw ang may kasalanan ng lahat, Paul-unan. Di ba kayo maghihiwalay? Sige, umalis ka na. Eksakto. Ang ganda-ganda ng ate ko. Ilan ba ang humahabol sa kanya? Tol-unan. Bakit hindi mo ma-appreciate? Yuye, huwag mo nang pansinin itong Paul-unan. Nanay, ayoko na ng diborsyo. Anong pinagsasabi mo, Paul-unan? Walang katotohanan. Nagkamali ako ng pag-intindi kay Yuhi noon. Pasensya na. Hindi talaga ako mabuting tao. HMPH. Nagkaintindihan lang. Dahil lang sa nagkamali ka ng pag-intindi sa anak ko, gusto mo nang maghiwalay. Anong klaseng kalokohan yan? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Kalimutan mo na. Tama ka, nanay. Di ba? Mahal. Pagod na tayong lahat pagkatapos ng mahabang araw. Magpahinga muna tayo. Hoy, Yuhei, ano ba ang ibig mong sabihin? Ayaw mo na bang makipaghiwalay sa kanya? Ek, ilang luha na ba ang iniyak mo para sa kanya? Karapat-dapat ka ba talaga sa ganito? Eksakto. Tama, ate. Mamaya, talagang maghihiwalay ka sa kanya, di ba? Hindi ako maghihiwalay kay Isu. Ate, Parang bata. Parang nabighani talaga si ate. Hindi pwedeng ganyan. Kailangan talagang maghiwalay sila. Hoy, Maria. Sa totoo lang, may naisip ako. Pwede nating subukan. Ano yon? May high-end cocktail party ako bukas. Binigyan ako ng kumpanya ng ilang slot. Sa oras na yun, isasama ko yung loser na yun. Kasama ko. Ang cocktail party. Maganda. Kapag nakita niya ang ganitong klaseng party, hindi na siya makakakita sa sarili niya ng pareho. eksakto. Tama. Oo. Sa oras na yun, hanapan mo ang ate mo ng lalaking matangkad, mayaman, at gwapo. Eksakto. Isang lalaki. Pakiramdam pa ba niya yung loser na iyon? Mukhang maganda. Gawin natin to. Ha. Mahal, ang ganda-ganda mo ngayon. Ano nang nangyayari? Tayo. Sinabi ba ni Man na isama ako? Nga yata. Tara na. Wow, ang ganda-ganda talaga ng anak ko. Ang cocktail party mamayang gabi. Siguradong ikaw ang bida ng gabing iyon. HMP. Ay, sayang naman. Huwag kang mag-alala, nanay. Hindi ko hahayaang masaktan si Yuhe. Kasama ka. Ano ka ba? Biro lang yan. Sige na, nanay, bilisan na natin. Sige. Tara na. Hoy, walang kwenta. Bakit ka sumusunod sa amin? Dito ka na lang at bantayan mo ang bahay. Ay, Nanay, kung hindi sasama si Isu, hindi rin ako sasama.
Sige na, sige na, sige na, sige, lahat na kayo ay pwede nang sumama. Tara na, tara na. Hoy, walang kwenta. Anong ginagawa mo? Hindi ka pwedeng sumakay sa kotse ni Yuhei. Nanay, gusto mo bang sumakay din sa kotse ko? Hindi na kailangan, sasabay na lang ako kay Maylen. Sasakay kami sa bagong kotse ni Yangshu. Sige, kung ganun, may puwang pa naman sa kotse ko. Bakit hindi pwedeng sumakay si Isu? Kasama ka kasi, bababa lang ang iyong estado. Kaya hayaan mo siyang sumakay sa kotse mo. Mas malala pa yun. Nasa iisang kotse tayo. Hindi ba bababa ang estado natin dahil doon? Talunan lang siya. Oo. Nakakatawa talaga yun. Ma, hindi mo pwedeng ipagbawal ito o yun. Paano na lang makakarating si Isu? Kung gusto niyang pumunta, mag-taxi siya. Hindi naman natin siya pinagbawalan mag-taxi, di ba? Hindi pwede. Yuhi. Huwag na kayong magtalo, may kotse ako. May kotse ka. Eksakto. Naiintindihan mo, di ba? Ikaw, isang talunan, biglang galing sa tirador papunta sa kanyon. Malamang bumili ka ng electric bike, di ba? Ha ha ha. Ganoon pa man. Talunan. Walang katulad ka. Ang talunan ay talunan lang. Hindi sulit magyabang. Oy, sino sa tingin mo siya? Nasa pinto. Ay, hindi ba ako naiinggit dito? Huwag kang mag-alala, Ma. Yung kotse, hayaan mo nang mag-enjoy. Oo, Maria. Porsche ba yan? Bibilhan kita niyan, maaga o late. Ay, sige, sige. Oh, Ma, gusto mo rin ba ng Porsche? ano bang importansya kung gusto ko o hindi? Ang ibig kong sabihin ay, kung gusto mo rin ng Porsche, pwede kitang ihatid. Kasama ka. Ha ha ha. Yisu, Niloloko mo ba ako? talunan. Sa'yo yan, di ba? Talunan. Sa'yo to, di ba? Eto. Kung sa'yo nga itong kotse, kakainin ko to. Yisu, walang kwentang magpanggap na matapang. Yisu, itong kotse. Sa'yo itong kotse. Kung sa'yo pala itong kotse. Eh bakit hindi mo sinabi sa amin noon? Bakit hindi mo kami sinabihan? Wow, talagang may balak itong tao. Hindi natin pwedeng pakawalan to. Maniniwala ka ba kung sabihin ko? Maniniwala kami o hindi, bahala na kami. Pero hindi ka pwedeng magsinungaling sa amin. Wala akong ganyang klaseng bagay. Sige, tumahimik ka. Ibigay mo sa akin ang susi ng kotse. Sa akin na itong kotse mula ngayon. Bakit kailangan ganito? Anong dahilan para sabihin mo yan? Saan siya kumuha ng ganoong kalaking pera para makabili ng? Hindi ba galing yan sa perang ibinigay mo sa kanya dati? Kinuha niya ng palihim. Nagpapasikat lang siya ngayon. Nagutang siya para mabili ang kotse na ito. Akala mo hindi ko alam. Ganyan ba talaga si Isu? Ganoon ba klase ng tao ako? Ito'y regalo sa akin. Makinig ka. Anong klaseng kaibigan ang magre-regalo sa'yo ng ganoong kamahal na kotse? Wala pa akong nakitang nagregalo sa akin ng kotse na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyon. Hindi ko siya masisisi. Hindi ko nga siya masisi. Pagkatapos ng lahat, hindi naman nakakita ng mundo ang loser na ito. Kaya ganoon na lang ang kanyang mga kasinungalingan. Eksakto. Kayo, aalis na ba o hindi? Kung hindi kayo aalis, ako na ang aalis. Sige, sige. Pag-uusapan natin ito mamaya. Bilisan mo at ikaw na ang magmaneho. Ngayon na. Ay. Ay. Wow, ang ganda talaga ng kotse na ito. Ang ganda. Ano ito? Ma, ano ang tinitingnan mo? Ito. Ito ang resibo ng pagbili ng kotse. Binili talaga ni Isu ang kotse na ito. At binayaran niya ng buo. Binayaran niya talaga ng buo. Isu, saan ka kumuha ng ganoong kalaking pera? Sinabi kong regalo ito mula sa isang kaibigan. Malamang hindi ka na naman maniniwala sa akin, di ba? Sige, kung ayaw mong magsalita. Pero ako, naniniwala ako sa'yo.
Tara na. Tara na, tara na, tara na. Yiso, pagsikapan nating manatiling kalmado sa pagpasok, para hindi tayo magkagulo. Naiintindihan mo? Kausap ka ng asawa ko. Bingi ka ba? Hindi ba kayo ang nagsabi sa akin na huwag magsalita? Ang ibig kong sabihin, magsalita ka ng kaunti kapag nasa loob na tayo. Hindi ko sinabing hindi ka pwedeng magsalita ngayon. Nako naman. Oh, Yangshu. Bakit ka nakikipagtalo sa kanya? Alam mo, ang loko-loko at nakakainis nitong tao na to. Hindi sulit. Nanay, nakuha ko na. Tingnan mo si Yangshu. Napaka-sensitive at magaling. Lahat dito ay mga malalaking boss. Maaari pang dumating si Mr. Tang. Tingnan mo ang sarili mo. Walang kwenta. Nanay, tumigil na tayo sa pagsasalita. Pasok na tayo ng mabilis. Huwag kang humarang dito sa daan. Sige. Hoy, walang kwenta. Lumayo ka sa amin. Tara na. Nanay. Iyon ang aming boss, si Bing Yao. Mr. Yao, hayaan ninyong ipakilala ko sila sa inyo. Mabuti. Tara na. Dapat ba tayong maghintay sandali? Oh, ano pa ang hinihintay natin? Pwede tayong pumasok dito. Salamat sa imbitasyon ni Mr. Yao. Tara na, tara na, tara na. Sige, tara na. Kumusta, Mr. Yao? Hayaan ninyong ipakilala ko. Ito ang aking biyenan. Ito ang aking ate, si Yuhei Xia. Dinala ko sila para makilala ninyo. Ito ang ate ko, si Yuhei Xia. Dinala ko sila para makilala mo. Sige, sige. Hoy, Yangshu. Ito ang asawa ko. Ha? Hoy. Ang swerte mo naman. Ha 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 ha. Salamat po, boss. Tama po, Ji Yao. Ang galing talaga ng kanyang kakayahan. Oo, 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 ang ganda-ganda. Ay, nako, sayang naman. Ang panganay kong anak ay napangasawa ang isang talunan. Talunan. Manugang. Tawag. So, parang ganoon ang apelyido niya, di ba? Ay, naku po, oo, si Isu. Talunan. Tingnan mo ang ating general manager, si Sia. Napakabata, maganda, at may talento. Magdiborsyo, ano? Kilalang kilala ang asawa mong talunan. Sa buong lungsod. Ano, magsasama pa ba kayo niyan sa mga handaan? Biro lang po, Yao. Pareho pa rin kaming mag-asawa. Hindi kami basta-basta maghiwalay. Well, ako lang naman. Paalala lang, pero parang hindi mo na-appreciate. Kaya, pag-usapan natin ang ibang bagay. Maria. Bilisin mo, Ayan. Mukhang dumating na si Jitang. Senyor Tang. Senyor Tang, ang pinakamayamang lalaki sa Tiancheng. Nako, Yangshu, bilisin mo at dalhin mo ako para makita siya. Hindi ko pa nakikita kung ano ang itsura ng pinakamayamang lalaki. Kasama rin ako, mahal. Sige, sige, sabay-sabay tayong lahat. Senior, Yao, maaari mo munang kausapin ang ate ko. Siyempre, sige. Tungkol saan ang pag-uusapan? Ha 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 ha. Nasaan na ang pinakamayamang lalaki? Magandang ate. Ay, sa tingin ko masyadong late na tayong nagkakilala. Salamat, Senor Yao. Tara na. Hindi ka ba pupunta para makita si Senor Tang? Hindi na ako pupunta. Masyadong mataas ang estado ni Senor Tang. Hindi siya darating. Wala siyang pakialam sa aming pamilyang Xia. Tama si Binibining Sia. Sa mga high-end na banquet, ang layunin ay makahanap ng tunay na mga kasosyo. Iyon ang tunay na layunin. Laging iniisip ang mga walang kwentang bagay. Hindi ba't hindi lang iyon makatotohanan? Ha ha ha. Hindi ko inaasahang ganito kalalim ang pangunawa ni F. Yao. Siyempre naman. Mula nang makita-kita, Binibini. Naramdaman ko na. May pagkakataon para magtulungan. F. Yao, seryoso ka ba? Siyempre seryoso ako. Kaya nakasalalay na ito kay Binibining Sia. Ikaw ang bahala, Miss Sia. Ha ha ha. Magkano ang halaga? Tingnan mo, Miss Sia. Diretso na tayong mag-usap tungkol sa partnership. Hindi pa tayo gaanong magkakilala. Simulan na natin.
Honey, hindi ka pwedeng uminom. Sige, kunin mo nga ako ng isang bote ng tubig. Heto. Ang sarap sa pakiramdam. Talagang babaeng kayang makipagsabayan sa mga lalaki siya. Ha 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 ha. Ginoong Yao, Siyempre. Kung pumayag si Miss Sia sa isang kahilingan ko, kahit ano pang kondisyon, salita ko lang ang kailangan. anong kahilingan? Ginoong Yao, magtanong ka lang ng malaya. Well, kung gayon, diretsahan na ako. Kung pumayag si Miss Sia na magpalipas ng isang gabi sa akin, pipirmahan ko ang anumang kontrata sa iyo. Ginoong Yao, nagbibiro ka. Miss Sia, hindi ko matatanggap. Hindi talaga ako pwedeng pumayag. At saka, may asawa na ako. May asawa ka na? Mas kawili-wili pa kung ikaw ang kasama ko. Seryoso ako sa'yo. Wala kang hiya. Ito. Binyaw. Yisu, huwag kang mahiya sa isang lugar na tulad nito. Anong gusto mong gawin? Gusto mong makipag-away? Ano kaya kung sabihin kong wala sa lipunan natin? Paano kaya ang 50 milyon na puhunan? Hindi ko talaga tatanggapin yan. 50 milyon. Papayag ka. Mahal. Talunan. Tumigil ka dyan. Pangahas ka, hamak na basura, mang-insulto sa akin? Umalis ka kung gusto mo. Binyaw. Yisu. Ganun ka ba kadaling takutin? Ha 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 ha. Talunan. Ikaw, may maisip ka bang matalino? Hinamak mo lang ang asawa ko. Hindi ibig sabihin hindi kita pagbabayarin. Plano ko lang ayusin ito. Mamaya. Kaya igagrant ko ang hiling mo. Walang kwentang basura, nang ahas ka pang manakot sa akin? Ikaw, papatayin ko ang asawa mo sa harap mo. Humahanap ka ng kamatayan. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Ano ba yan? Bibitawan kita. Tama ba? Papatigilin kita. Sinong nagsabing magsalita ka? Isa kang walang kwentang basura. Ito ang boss ng asawa ko. Kung gusto mong mamatay, desisyon mo yan. Gusto mo bang patayin tayong lahat? Maria, itong talunan. Inay, itong walang kwenta. Kailangan mong turuan siya ng leksyon. Ay, Jiyaw. Pasensya na po. Inay. Ininsulto niya si Yuhe. Tumahimik ka. Pasalamatan mo si Jiyaw. Inay. Ano ba ang posisyon ni Jiyaw? Ano ka ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit na ininsulto ka ni Jiyaw, iyon ay dahil sa mabubuting gawa ng iyong mga ninuno. Ang iyong mga ninuno ay tiyak na ngumingiti sa kanilang mga libingan. Ikaw. Yisu, Walang kwenta. Sa pagkakataong ito, palalampasin kita. Inumin mo ang buong bote ng alak na ito. Sige, uminom ka. CJ. Iinom ako. Ganito dapat uminom. Binyaw. Naghahanap ka ng gulo. Narinig ninyo lahat? Pinagbantaan niya ako. Natatakot na talaga ako. Nakapangahas kang pagbantaan si Mr. Jiyaw. Kung gusto mong mamatay, wala akong problema. Gusto mong ilagay sa panganib ang buong pamilya natin. isa kang walang kwentang basura. Bilis, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Yao. Kung hindi, hindi ka namin palalayasin. Narinig mo ba yon? Katawa-tawa na luhuran ko pa siya. Ma, pakinggan mo ang sinasabi nitong talunan. Sinasadya niyang maghiganti kay Yao. Gusto niyang saktan tayong lahat. Ikaw. Ah, talaga. Nakapangahas kang pigilan ako. Matapang ka, ha? Basura. Lumuhod ka. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Binyaw. Bing Yao, paano mo napatigang tawagin si Mr. Yao sa pangalan? Anong natutunan mo dati?
Paumanhin, Mr. Yao. Bibigyan ko siya ng leksyon kaagad. Ikaw, bibigyan kita ng leksyon kaagad. Ikaw, Anong binabalak mo? Jisoo, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi mo ako sinabihan na darating ka? Maaari sana akong sumalubong sa'yo. Jisoo, anong nangyayari rito? Sino ang gumawa nito? Lumabas kayo ngayon din. Tama, tama. Sino ang sawa na sa trabahong ito? Buong pamilya. Boss Yang, Boss Wu. Ito ay usapin ko. Hindi mo kailangang makialam. Well, sige. Sige, Jisoo. Oh, hindi ba si Tian Bayang iyon? Ibinigay ni Tian Bayang. Nakuha niya. anong klaseng ginoo siya? Imposible ito. Si Tian Bayang at si Boss Wu. Dalawang malaking tao. Hindi ba't gusto mo akong patayin? Maaari mo nang ituloy ngayon. Jisoo. May hindi pagkakaunawaan, Jisoo. Hindi pagkakaunawaan. Hindi ba't hindi pagkakaintindihan lang? Ang pagpalo sa'yo, hindi pagkakaintindihan lang din yon. Ginoong So, ang pagpalo niyo sa akin, hindi pagkakaintindihan lang po yun. Basta't masaya kayo, pwede niyo akong paluin ng walang pasubali. Binyaw, ang galing mo talaga. Ni pangalan mo, ayaw mong sabihin ng iba. Paano kung tawagin kita ngayon? Ginoong So, pwede mo akong tawagin kahit ano, sa harap mo. Ano nang ibig mong sabihin sa tawagin mo akong kahit ano? Ang pangalan para gamitin. Basta't masaya ka. Tama po kayo sa lahat, Ginoong So. Kanina lang, ininsulto niyo ang asawa ko. Ginoong So. Hindi kita nakilala. Karapat-dapat akong mamatay. Alam mong karapat-dapat ka, no? Ginoong So, nagkamali po ako. Hindi ba't sinasabi mo kanina na uminom ako? Iinom ako ng kahit anong gusto mo. Ah, talaga? E di dapat uminom ka ng ilang bote para mainitan ang lalamunan. Alam ko na ang gagawin. Ginoong So, tingnan nyo. Ginoong So, nasisiyahan na ba kayo ngayon? Nang insulto ka lang sa asawa ko. Sa tingin mo, masaya na ako. Ginoong So, nagkamali ako. Karapat-dapat akong mamatay ng 1,000 beses. Yisu, basura kang walang kwenta. Kasama si Boss Wo. Gawin mo ang gusto mo. Si Ginoong Yao ang boss ko. Naiintindihan mo? Mahal, Anong karapatan mo para manapak ng tao? Ni hindi nga ako makialam sa mga usapin ni Ginoong So. Sino ka para makialam sa mga usapin ni Ginoong So? Umalis ka na dito. Boss Yang. Kalimutan mo na. Yisu, sasabihin ko sa'yo. Baywang. Pwede kang gumalaw ng walang hadlang. Gawin mo ang gusto mo. Hintayin mong makauwi ako. Gusto mo bang ipapatay mo ako? mahal. Boss. Walang kwenta ka. Basta, kapag kasama si Boss Wu, pwede kang magmayabang. Kung sino ang sinasaktan nila, problema nila yon. Anong kinalaman ko doon? Kung hindi mo sila papayagang kumilos, paano nila masasaktan ang asawa ko? Ang biro mo. Sino ba ang sinasaktan nila? Ako ba ang may kasalanan? Nakita mo ba yon? At saka, noong panahong iyon, may nasabi ka ba kahit minsan para sa akin? Si Bingyaw ang boss ng asawa ko. May ginawa ang asawa mo na ikinagalit niya. Kaya nga sinaktan niya ang asawa mo. Tama ba ang sinasabi mo, ha? Maayos naman ang lahat. Bakit niya sinaktan ang asawa ko? Ah, sabi ko nga hindi ko alam kung bakit. Tiyan ba? Ikaw, ma, bakit hindi mo pag-usapan itong loser na ito? Yisu, ang yabang-yabang mo. Ako ang mayabang. Noong sila ang mayayabang, dapat bang tanggalin ko sila? Tama ba? Yuye, asikasuhin mo siya. 8.
Yisu, kalimutan mo na. Inapi ka ng gago na ito, at gusto niyang siraan ang pangalan mo. Boss mo. So gusto mong palampasin ko lang. Ako, Mahal. Mahal na mahal kita. Sa buong panahong ito. Dati gusto kitang hiwalayan. Dahil ginamit ni Shiba Inu ang telepono mo. At nagpadala siya sa akin ng ilang pangit na mensahe. Mga nakakadiring mensahe. ano? May iba pa ba? Noon, mali ang pagkakaintindi ko sa'yo. Kaya gusto kong makipag-ayos sa'yo. Pero, Pero ano? sobrang nabigo ako sa'yo. Simula nang pakasalan kita. Sinisigawan mo ako. Sinasaktan mo ako kapag may hindi ka nagustuhan. Noong mabigat ang sakit ng nanay ko, wala kang pakialam. Kahit sa harap ko, sinumpa mo siya na mamatay. Yisu, pasensya na. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Alam ko, Noong umuwi ka mula sa business trip mo, ang unang ginawa mo ay magpadala ng pera sa nanay ko. Salamat. Yisu, tumigil ka na sa pagsasalita. Yisu. Sa mata mo, ako lang si Yisu, hindi ang asawa mo. Naiintindihan ko. Hindi ganoon. Siya. Hindi mo ako nakikita bilang asawa mo. Pero nakikinig pa rin ako sa'yo. Hayaan mo silang umalis, tama ba? Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, makikinig ako sa'yo. Nanay, may mabuti kang manugang na lalaki. Hindi tayo dapat matagal dito. Umalis na tayo. Yisu, tingnan mo ang nagawa mo. Sinira mo ito. Anong kinalaman ko dyan? Kung may konting respeto ka lang sana sa akin, igalang mo ang nanay ko. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Pero hindi mo ginawa. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin, ha? Ikaw. Subukan mong hawakan si Jisoo. Tiyan Bayang, ako. Umalis ka. Tara na. Nanay, hindi ako aalis. Ano? Ay, hindi mo pa ba nakikita? Diborsyo. Hala, bilisan mo at sumama ka kay nanay. Putulin mo ang isa niyang daliri at itapon. Jisoo, pakiusap, huwag. Jisoo, tigilan na ang pag-aaksaya ng oras. Umalis na tayo. Jisoo, pakiusap, patawarin mo ako. Jisoo, hard. Hindi ko inaasahan ito. Nakarating na tayo sa puntong ito. Hindi ba tayo pwedeng maghintay ng ilang araw para pag-usapan ito? Nagtanong ako sa opisina. Sabi nila, malapit na kayong magdiborsyo. Kailangan pa nating maghintay ng 1 buwan para makita kung maaaring magpatuloy ang relasyon. Pero ayaw ko. Yuhei, bumalik ka. Array. Hala, natatakot ako. Ano, nanay? Hintayin ninyo ako, babalik ako agad. Anong nangyari? Anong alam mo? Ang walang kwentang manugang. Pinutol ko ang isa. Hindi lang kita puputulan ng diretso. Itatapon kita sa kanal. Hoy, Jiyaw. Ha, alam mo rin ito, di ba? Alam ko. Hindi ba ganoon? Ah, ito, seryoso. Ang kumpanya ng anak mo ay may utang na 10 milyon. Alam mo ba ito? Alam ko na, hindi na kailangan, pakiusap. Alam ko na ang lahat, pero ang usaping ito ay hindi mo pakialam, Jiyaw. Di ba? Paano naman natin hindi maaaring magkaugnay? Pagkatapos mag-apply ng kaunting estratehiya. Ah, Narito ako ngayon. Simple lang, pera lang ang gusto ko. Kung wala kang pera, ibigay mo na lang ang anak mo. huwag kang mag-alala, Jiyaw. Susubukan naming maghanap ng pera. Hindi. Sa oras na makakalap kayo, malalanta na ang mga bulaklak. Kalahating oras.
Gusto kong makita ang pera. Ay, hindi, ay, hindi, ay, hindi, ay, hindi, Jiyaw. Ay, Diyos ko, Jiyaw. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap. Hayaan mo kaming umalis. Jiyaw. Tigilan mo ang pagpapaimbabaw sa akin. Nakikiusap ako sa iyo. Ay, Diyos ko, yaw. Nanay. Nanay, ayos ka lang ba? May dumating na tulong. Ayos lang ako. Ayos lang. Ay, hindi. Oh. Bakit siya bumalik? Nanay, anong oras na? Maaaring matulungan tayo ng asawa ko. Hindi ka pa man nahahawakan, nagrereklamo ka na. Mahal. Nanay, ito ang asawa ko. Siya ang magiging asawa ko habang buhay. Eddie, Sige, sige, sige. kayong dalawa. Wala ako rito para panoorin kayong magpakitang gilas ng pagmamahalan. Yisu, alam kong kilala mo si Tian Bayan. Ha, medyo kahanga-hanga siya. Pero hindi ako rito para makipag-away ngayon. Narito ako para maningil ng utang. Ano ang ibig mong sabihin? Ang kontrata ng paglilipat ng utang. Narito lahat sa akin. Magbayad ka ngayon din. O kukunin ko ang asawa mo. Paano kung hindi ako sanay? Hayaan mong mabankrupt. Mamamatay ang buong pamilya siya. Binyaw, binigyan kita ng pagkakataon pero hindi mo sinamantala. Sa tingin mo ba talaga wala akong gagawin? Bata. Ano ang gusto mong gawin? Ha? Yiso. Tama lang na bayaran ng utang. Kung tunay kang may kakayahan, edi ibalik mo ang pera. Tama lang yan. CJ, ilang milyon lang. Babalik ko sa'yo yan sa isang saglit. Ilang dosenang milyon lang. Ang tapang mo. Huwag mong isipin na dahil kilala mo si Tian Bayang. Ay gustong-gusto niyang bayaran ng perang ito para sa'yo. Gusto. Siyempre gusto ko. Huwag mo nang banggitin ang ilang dosenang milyon. Basta't meron ako. Ang mga usapin ni Jisoo. Kahit anong halaga ang gusto mo. Tian Bayang. Ito, tapos na. Ha, Boss Wo, kayo. Nandito rin pala kayo, Boss Wo. Naririnig ko ang boses mo sa pinto. Kung hindi ako pupunta, ano ang gagawin mo pagkatapos? Ha, Boss Wo? Nasaan ang tao? Wala akong pakialam kung anong klaseng tao ka. Kwenta. Ito. Pumunta ako para maningil ng pera. Bigyan mo ako ng pera. Aalis na ako kagad. Bigyan mo ako ng pera. Aalis na ako ngayon din. Dinala ko ang pera. Gino, Ito. Ginoo. Paano nangyari yon? Nagdala siya ng maraming tao. Dumating ka ba para maningil ng utang? Hindi po, Ginoo, hindi. Kasi, dumating ako para ibigay sa inyo ang pera. Ginoo, ito. Ginoo, masyado po kayong formal. Kumusta na? Sapat na ba ito? Sapat na po, sapat na. Ginoo, ayaw ko na po nito. Kasunduan ay kasunduan. Ang pagbabayad ng utang ay tama. Paano ka hindi magbabayad? Ginoo, ako. Tama po kayo, Ginoo. Dapat kang mag-ipon para makabili ng magandang pabaong. Kahit hindi makialam si Jisoo. Hindi pa rin kita pakakawalan. Ginoong Tang, pasensya na po, Ginoong Tang. Nagkamali po ako, Ginoong Tang. Bitawan mo ako. Pakiusap, patawarin mo ako, Ginoong Tang. Ginoong Tang, may tao ba dyan? Dalhin ninyo siya. Ginoong Tang, pakiusap, maawa kayo. Ginoong Tang. Ginoong Tang, pakiusap, patawarin ninyo ako. Ginoong Tang. Jisoo. Uulitin ko. Kung may kailangan ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. naiintindihan ko, salamat, Ginoong Tang. Kaya hindi na kita aabalahin. Tien ba, Boss Wo, umalis na tayo. Ginoong Tang, isasama kita sa paglabas. Sige. Ingat, Ginoong Tang. Yisu. Opo, inay. Kilala mo si Boss Wu.
At si Tian Bayang. At kahit si Ginoong Tang ay kilala mo. Kilala ko siya. Eh bakit hindi mo sinabi noon? Sabi mo kilala mo sila. Dapat sinabi mo sa akin noon. Pamilya tayong lahat dito. Inay, Ha, tama. Ikaw ang manugang ko. Haha. Ay, ang memorya ko. Yung totoong nanay mo ay nasa ospital pa, di ba? Bilisan mo at kunin mo siya. Ay, Diyos ko. Mag-usap tayo. Haha. pwede ba? Syempre naman. Mahal, ikaw ang kabeza de familia. Talagang makakapagpasya ka sa maliliit na bagay tulad nito. Ako ang kabeza de familia. Oo, 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 oo. Ako ang kabeza de familia. Ha ha ha.